Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na ba ito? Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection, matyaga ka ba sa buhay? O madali ka lang mainip? Yan ang topic natin ngayon guys. Kasi karamihan sa atin, mga Pilipino, ay kulang sa tiyaga, di ba? Lalo na pag tayo ay nagnegosyo, gusto natin instant kagad na pagkakanegosyo mo lang, kakatayo lang ng business mo, gusto mo talagang kumita kagad ng malaki. Parang naiinip ka pag konti-konti lang yung benta mo, di ba? Naiinip ka dahil gusto mo yumaman kagad. So yung iba naman, walang tiyaga sa trabaho. Ayaw nila yung talagang yung parang office hour ka lang, di ba? Papasok ka ng umaga, 8 o'clock, lalabas ka ng alas 5. Tapos yung sweldo mo, minimum lang, tama lang. So, naiinip sila. Kaya ginagawa ng iba, gagawa ng illegal na bagay para mapabilis, di ba? O sumugal na lang sila, di ba? At marami pang mga bagay na gusto nilang makamtan kagad ng ganun lang kadali. Gusto nila pagtanim nila ngayon din mag-harvest na. 'Di ba? Kaya wala silang kapanatagan sa buhay. Kumbaga tuloy sila, hindi sila mapakali, guys, dahil nga para sa kanila parang ang bagal ng panahon, o nakakainip. Bakit hindi ka pa umaasenso hanggang sa panahon na 'to? 'Di ba? Kaya nga sabi sa mga awit, chapter 37 verse 7. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan. Umunlad man sila. And guys, napakalinaw, di ba? Huwag daw tayong mainggit dyan. Pumanatag lang tayo. Gawin lang natin kung ano yung nararapat. Lumaban lang tayo ng patas. Kung ano yung trabaho mo ngayon, na moral, di ba? Malinis, maayos, at patas ka, wala kang inaagrabyadong tao, ituloy mo lang yan. Baka siyempre may nakalaan na panahon sa'yo para ka umunlad o ma-promote sa buhay. Di ba? Huwag kang magmadali. Kaya marami na i-scam guys, di ba? Nakita nyo siguro sa TV, napanood nyo na, di ba? Mula noon hanggang ngayon, marami pa rin na nangangako yung mga scammer na yung pera mo dodoblehin. Halimbawa, 1,000 yung pera mo, di ba? Pagka nag-invest ka daw sa kanila, magiging 2,000 sa loob ng 7 araw. Pagdating ng 7 araw, dodoble na naman sa magiging 3,000. Hanggang sa magiging 4,000, 5,000, 10,000. Pero sa kalagitnaan doon, pag medyo malaki na yung nai-invest mo, halimbawa, nag-invest ka ng mga 20 mil, 50 mil, di ba? Ini-expect mo magiging 100,000 ito, doble after mga 1 month. So, ano nangyayari? Nawawalan bigla yung yung kausap mo. Yung pala scammer na yun. Kumbaga, pinapapain ka lang, di ba? Ganun tayo. Tumulad din tayo, guys, sa mga magsasaka. So, yung magsasaka, di ba? Ano ang gagawin nila? Una, siyempre, bubungkalin muna nila yung lupa, bigyan ng palilinisin, tapos ilalagay na yung binhi ng palay. Pagkatapos noon, mag-harvest na ba sila? Hindi naman, di ba? Maghihintay pa sila. At habang naghihintay sila, may ginagawa ba? Meron, di ba? Sa umaga, titiligan. Di ba? Kapag mga ilang linggo na, tatanggalin na yung mga damo-damo na nakapaligid. Kasi nga, masama yun sa mga halaman, di ba? At tapos, binibigyan din ng pataba o nung ano pang mga bagay na nakakapagpaganda sa halaman. So after 3 to 4 months, doon mag-harvest. So kumbaga guys, gagawin mo lang yung part mo. Gawin mo lang kagaya nung nagtanim na yon, ginawa lang yung part niya. Tapos pumanatag ka na. Idalangin mo na sa Diyos. Siya na may control nun, di ba? Na sana lumaki at walang kalamidad at walang mga bagyo na darating bago pa makapag-harvest ka na, bago pa merong dumating o bago ka pa malugi. 'Di ba? Ganoon din guys sa sa amin sa palaisdaan, 'di ba?
Ganun din, yung palaisdaan, lilinisin mo na yan. Tapos, aayusin yung palaisdaan. Tapos, ilalagay na yung mga bili ng mga sumo, di ba? Bangus, tilapia. Tapos, pababayaan na yan. Everyday ang gagawin pakakainin. Diba? Pag lumaki na, feeds na yan. Yan. Hanggang sa palaki ng palaki. Hanggang sa mag-harvest ka na. So, yun ang buhay. Kung anong ginagawa mo ngayon, janitor ka man, security guard, factory workers, sales lady, nag-opisina ka, ganun talaga. Tiyaga lang guys. Sabi nga dito, diba? Magtiyaga ka lang. Huwag ka na maingit sa mga umuunlad dahil sa kanilang gawa. Diba? Kasi minsan alam mo na, ayun, ano yun, drug pusher yun. Kaya mayaman. Ayun, nagbebenta ng mga illegal na mga gamit, binibenta, di ba? Kahit galing sa nako, binibenta. So, yung mga ganun, guys. Basta tayo, alam mong tuwid, di ba? At maayos at marangal yung trabaho mo, tuloy mo lang. Magtsaka ka lang, darating yung araw, ibibigay din ni Lord yung para sa'yo. Lahat tayo may kanya-kanyang blessing. Lahat tayo may kanya-kanyang oras kung kailan ibibigay ni Lord. Basta tuloy lang tayo, wag lang tayong gumaya sa mga liko. Alright, guys? Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial, sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Yesus at maging matyaga ka, maging papanatag ang kalooban mo sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun, ay pagkakaloob sa iyo ng mga kahilingan sa tamang panahon. So tayo po yung manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na sa buhay. Matagal ng bedridden, Lord. Ipuin niyo po, Lord, ng yung mapagpagaling na kamay. Wala naman pong imposible sa iyo, Lord, kung yung loob. Haplusin niyo po, Lord, ang kanyang mga karamdaman. Tanggalin niyo po, Lord. Yakapin niyo po ng mahigpit para sa kanyang pamilya, Lord. Ibalik ang kagalingan para sa kanyang pamilya. At ganoon din po sa mga pamilyang nag-aaway, nagkakagulo, nawasak o nasira. Pagbikis-bikisin niyo po muli sila, Lord. At panumbalikan yung mga magandang relasyon na nasira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pagbikis-bikisin niyo po muli sila, Lord. At ganoon din po, Lord, sa financial na kailangan namin lahat. Ultimo, pambili ng 1 kilo ng bigas, pambili ng ulam, ng gamot, at kung ano-ano pa, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So lahat ng ito niling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.